Daan-daang mga tribal leader ang nakiisa sa isinagawang pagtitipon sa Ifanaw Sambayanan Party List sa Cordillera Administrative Region, North Luzon Chapter kamakailan lang. Ito'y para suportahan ang nasabing partido at ang mga senatorial candidate nito para sa 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Kyra Gaspe. Good governance, kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga katutubo at sambayan ng Pilipino ang isusulong ng Ifanaw Sambayanan Party List kung sakaling mabigyan ng pagkakataon na magkapwesto sa Kongreso. Kabilang sa mga nominee ng Ifanaw Sambayanan ay sina Attorney Marlon Busantog, dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy at dating kadre na si Jeffrey K. Celis. Kasama din sa pagtitipon ang mga representante ng Ifanaw Sambayanan Senatorial Partners na kilalang mga nagsusulong ng advokasya para sa mga katutubo. Kabilang narito si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, Senator Christopher Bongo at former National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Chairperson Aling Kapuyan. That is something that we would like to replicate. So nga 11,000 laong nga IP scholars, why not make it 100,000? Why not make it 200,000 so that the IP children can have a better chance of education? No, at dati problema po nada, o yung mga IP, tulungan natin ang mga yan. But the help that is in their mind, ikaya na pangtulong iti IP kat ayuda or 2 kilo iti bagas or 3 talata iti sardinas. Tapos napanda iti IP communities. Inta danda, tapos nikipicture da, onada, we help the IP community. That is not help. We are not beggars. We can be a part of the national discussion. We are intelligent and competent enough to sit down with them and let's talk about what is good for our country. Matatandaan na unang sinuportahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang Ifanaw Sambayanan noong taong 2022, lalo na sa mga planong pagpapatayo ng mga Indigenous Museum at Cultural Center para sa mga katutubo sa buong Pilipinas. Kaya naman buong puso ang suporta ng Ifanaw Sambayanan at mga katutubo sa pagtakbo ng butihing pastor sa pagkasenador. Siya po yung magbibigay ng mga lupa, siya po yung magbibigay ng mga yung mga ilalagay natin, mga artifacts, no? So hopefully, with God's grace, matuloy po ang mga yan kasi that is something that we need in order to introduce the indigenous peoples of the country to the Filipino people. Ngayon naman, sa 2025, we have been a constant visitor ni Pastor sa kanyang kung nasaan siya ngayon. We've been having discussions with the KOGC members at tayo po ay sila pa nagsabi na tayo ay tutulungan sa electoral process. Kaya tayo rin po ay nagsabi na wag po kayo mag-alala dahil kahit wala kaming may bigay sa inyo, buong puso po kaming susuporta para kay Pastor Kibuloy. Samantala, isa rin sa layunin ng Ifanaw Sambayanan ang pabagsakin ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF sa Kongreso o mas kilala bilang Makabayan Black, kung saan kaisa si Pastor Apollo C. Kibuloy sa layuning ito. Ayaw ko maging politiko at alam ko ayaw din yan ni Marlon Busantog, ni Attorney Marlon. But we do not have the choice that time. Walang titindig, walang lalaban, paalis na si Rodrigo Duterte. Walang magpapatuloy ng ating laban sa CPP, NPA, NDF. And by the way, kung mayroong nagbuwis ng napakalaking resources para labanan ang CPP, NPA, NDF na ni Singkong Duling hindi siningil ang gobyerno, free airtime, Monday to Friday, 2 oras, libre ang pagsasalita at pagbubunyag namin laban sa CPP, NPA, NDF. Kung kaya nakilala nyo ako na si Ka Eric from SMNI. Walang iba si Pastor Kibuloy. Ang programang Laban Kasama ang Bayan. Gaya ng advokasiyang no corruption, no violence at no injustice ni Pastor Apollo, ito rin ang advokasiyang isinusulong ng Ifanaw Sambayanan. Wala akong ambisyon, ngunit meron akong pangarap o vision para sa bawat Pilipino. Ang aking vision ay maging first world country ang Pilipinas. Walang korupsyon, walang karahasan, walang kawalan ng katarungan.
Kagaya po sa paninindigan ng righteous governance na isinusulong ni Pastor Kibuloy, ang Ipanaw Sambayanan ay representasyon ng totoong boses ng ordinaryong mamamayan para sa malinis at patuwid na pamamahala, pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran, at ang pagsusulong ng totoong pagproteksyon sa kabuhayan at ekonomiya at mga pwede pa pong magpaunlad sa buhay ng mamamayang Pilipino. At ang boses na ito ay boses po ng totoong ordinaryong mamamayang Pilipino at mga katutubo. Samantala, payo naman ni Atty. Busantog sa publiko na sa nalalapit na 2025 midterm elections ay nasa kamay ng sambayanan ang pagsasaayos ng gobyerno. Kaya dapat anya piliin ng mga botante ang mga totoong nagsasalita para sa mamamayang Pilipino. Mula rito sa North Central Luzon, ito si Kyra Gaspe, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.